Kaya po, kung gusto nyong tratuhin kayo bilang hari sa inyong pamilya, lalong-lalo na ng misis nyo, dapat tratuhin mo muna siya bilang reyna ng pamilya nyo. Naunawaan nyo po ba? Treat your wife like a queen. Then, she will treat you like a king. Maganda pong pagnilayan ito. Ano bang binabahagi kong mabuti sa aking relasyon, sa aming samahan? O baka puro na lang sama ng loob ang aking binibigay? O baka din naman, napaka-demanding ko. Baka naman kuha lang ako ng kuha. Kaya naman, natutuyo na ang aking minamahal. Kapatid, hindi mawawala ang pagmamahalan kung araw-araw dinadagdagan mo yan ng mabuti, kung binibigyan mo yan ng pag-ibig. Pero pangalawa, bawasan niyo po ang bangayan so that your love would last long and happy. Decrease your issues. Alam niyo po ba kung bakit nawawala ng pag-ibig ang bawat isa? Kasi merong hinanakit ang bawat isa. Bakit may hinanakit ang tao? Kasi merong problema na dapat sinara hanggang ngayon bukas pa rin. Merong problema na dapat tapos na, planchado na, hanggang ngayon gusot pa. Ang mga usually po na nawawala ng amor sa bawat isa ay yung mga matagal nang nagsasama. Mabibigla kayo. Yung mga pumupunta po dito sa parokya na sinasabing ayaw na, hiwalayan na lang. 25 years na mag-asawa. 20 years nang nagsasama. Minsan po merong 35 years. Ang tagal na mag-asawa sila. Bakit gustong magkahiwalay? Kasi nagsawa na. Paulit-ulit na lang kasi yung problema, walang nagbabago. At hindi nalulutasan yung kanilang problema. Kapag nag-uusap sila, hindi maayos ang kanilang usapan. Mga kapatid, bago man lumaki ang problema, solusyonan nyo na. Habang maaga. Amen? Ang cancer po, hindi naman talaga lalalayan. Kung habang maaga, habang maliit, ay gagamutin mo na. Di po ba? At ganyan din po, hindi mawawala ang pagmamahalan kung maaga pa lang inaayos nyo na. Kaya nga po, palagi ko sinasabi sa aking mga kinakasal, oo, mag-away kayo, pero huwag kayong matutulog na galit. Huwag nyong hahayaan na lumipas ang gabi, dumating ang umaga, nandyan pa rin ang problema. Kapag hindi nyo pinansin ang problema, lalakihan yan ng magiging cancer, panira ng inyong relasyon. Amen? Kaya tignan niyo po sa ating mabuting balita. Umpisa pa lang ng kwento. Gumawa na agad ng paraan ang Diyos. Kinausap niya si San Jose. Kaya naiwasan ang paghihiwalay. Ang problema ng napakarami kasi sa atin, mahilig magpatagal ng usapan. Di po ba? Matigas ang ulo, matigas ang puso. Tanungin mo ang sarili mo, kapatid. Ano bang issue o problema na matagal na dapat pinag-usapan niyo? Ano ba yung mga problema na dapat ngayon tapos na? Ano ba yung mga pagkukulang na kailangan niyong patawarin sa bawat isa? Mahirap pong tumubo ang pagmamahal kapag tumigas na at naging bato ang ating mga puso. Tandaan niyo po yan. Third and last, for love to last, you must not only fight for it, but you must surrender. Palagi nating naririnig yan pampakilig. Ang tunay na pagmamahal ay pinaglalaban. Kahit na anong mangyari, paglalaban kita, ganyan kita kamahal. Pero may nakakalimutan po tayo. Ang tunay na pagmamahal din ay dapat merong pagsuko. Kung puro kalaban, masusugat ka, mapapagod ka, at masasaktan ka. Amen? Matuto ka namang sumuko para maging payapa ang iyong puso. Kapag hindi ka sumusuko, hawak-hawak mo lahat, bukat-bukat mo lahat ng bigat ng buhay.
Sometimes the best thing that you can decide today is to just surrender. Amen? Meron pong napakagandang kwento